Good day everyone! I'm Klein Manaloto. I'm Justin Carla. I'm Victoria. At ako naman si Rainier Ocampo. Kami ang nag-develop ng system na ipapakita namin sa inyo. At ang pangalan ng system namin ay Library Management System. Good day, everyone. I'm Glenn Manalo from PXID2B. Titignan natin ang pinakaunang hakbang sa paggamit ng sistema ay ang login window. Pagkatapos, mabibigay tayo ng pangkalatang buod ng buong application. Una ay ang security gateway or login JFrame. Ang login JFrame ito ay ang security layer dito natin sinisigurado na ang mga admin lang ang makakapasok at makakagamit ng ating system. Next ay ang setup at design. Constructor public login gateway in components. Pagbukas ng application, ang constructor agad ang tatawag sa in components para i-set up ang design. Ito ay ang auto-generated code na nagde-design ng ating login form kasama rito ang username at password text boxes. Ito. Ang login button naman, pati na ang mga visual elements tulad ng header, panel, background image. Next. Login button action, ito ang pinaka-importanting code para sa security ng ating sistema. Ating system. Java. Yung mga code, sample. Una, kinukuha muna in-enter niya ang username at password. Pangalawa, mayroong hard-coded check kung ang username ay admin, ang password ay admin123. Success naman kung magkakatugma, bubuksan ang main menu. New main JFrame, set visible, true. Failure naman kung hindi magpapakita ng error message gamit ang G-option pane, invalid username or password. Sa maikling salita, ang login window natin ay nag-check ng admin credentials at magbubukas lang ang main menu kapag tama ang in-enter. Ako nga pala si Rainier Ocampo. At baka didiscuss naman dito ang main JFrame. Tutuloy ko lang yung Content. Ang main window or JFrame. Ang main JFrame ang ating landing ng page o ang main menu ng application. Constructor. Dito. Constructor. Ang constructor, ang unang tanging manual code na nakikita mo natin dito. Ang public JFrame, main JFrame ito. Ito. Simple lang. Ang tanging trabaho natin dito ay tawagin ng in components. In components. Kung saan ito tinatawag pag gumawa ka ng bagong main JFrame object. Parang auto-start para i-set up ang window. Paano na? Ang design component, in components. Ito ang malaking bahagi ng code na auto-generated ng NetBeans. Dinidesign nyo ang lahat, ang layout, ang kulay, ang size, ang font, pati na din ang paglagay ng buttons. Ito yung mga buttons. Ito din yung mga J-button, J-label, J-panel.
Ang action ng mga buttons natin dito ay simpleng trabaho. Magbubukas ng window yung mga Gboard. Ang pangalawa naman ang student. Ito yung mga ginamit namin na Java.sql, Java.protector, Java.util login level. Yan. New student naman, pag pinindot mo yung yung button ng button ng div, button ng student, lalabas yung pupunta siya sa student G frame. Dito naman yung mag-run na yung code. Gagawa ng bagong window at ipapakita ito. At ito naman, pag nandito ako sa G frame, pag pinindot mo naman yung G frame, papupunta naman siya dito sa book dito. Dito na naman siya magpa-process. Tapos pag pinindot mo tong J-quota na borrow frame, mapupunta siya dito sa borrow. Dito yung mag-run. And then pag pinindot mo naman tong yung J-quota na madidispose yung J-frame. Ang next naman, naman, J-frame. Student J-frame, ang forma kung saan tayo nagmamanage ng student records. Mas marami itong function dahil may kasama itong database connectivity. Ito pala yung mga database connectivity. Kita ko lang. Ito yung student. Ito yung student. Meron siyang student ID, student name, email, address. At ito yung mga iba. Book ID, student name, book, date borrow, date return. Ito naman yung book ID, book name, author, publisher. Diyan siya kumukuha ng data para maparaan niya yung system. Balik naman tayo dito. Mag-test ako bakit. Ang constructor, dito mas maraming ginagawa. Constructor. Kasi yung constructor. Public student Gprint components, connect data. Itong connect na to, ang database natin ng connection. Dito siya kumukuha ng connection. At ito yung mga niya. Ito. At dito na natin ina-activate yung database. Yung may SQL doon. JDBC driver. Kumukonect ka sa database ng mga pangalang library DB. Dito nga, sa sinabi mo kanina. Dito. Ito yung ito yung laman niya. Book, borrow, students. Ang map ko naman ang displaying data. Ang display. Ang function nito ay ang responsible na pagkuha ng lahat ng student records mula sa database. Bago ipakita, nilinis muna ito ng JTable. Pagkatapos, by row, gamit ang vector, idinadagdag ang data sa table. May error ending ito kung walang database connection, pagpapakita ng error message. Yung CRUD operation, ang ating buttons, insert button, mag-create ng bago. Kinukuha ang data, ID, ang ID, tsaka yung ID, name, email, address, sa text field lalabas sa atin. At ang update button naman, ginagamit ang SQL command na update student set, where student ID. Initiyak nito ang tama lang na student, ma-update based sa kanilang student ID.
may confirmation na lalabas na record update successfully pag in-update mo. Yung delete button naman, ginagamit ang SQL command. Ang delete from student where ID. Ito. Ito. Ito yung update kanina. Tapos yung delete naman, ito. Tapos, binubura ang record ng base matching student. Nagre-refresh din ng table pagkatapos ng deletion. At yung close button naman, lagi to. Ito, pag binak mo to, mababack na yung output. At ang summary ng main method. Ang main method ay ang main method sa about form na may new form name. Form name, no? Form name. Ito, form name. Set visible hanggang magpapagana sa kanila. Main JFrame ang ating menu. Ito, yung mga stack. Student JFrame ito, yun yung database manager. Pinagsasama ang GUI components, in components, JDBC, at SQL commands button. Ang buong sistema. Next naman ay ang didiscuss ko ang book. Sa pangkahalatan ng buong sistema o ang system overview, ang ating Java Swing library management system, ito ay ang dinisenyo para upang maging isang kompletong solusyon sa pagmamanage ng library operation. Una, ang core technology. Front-end, Java Swing, GUI code. Gumagamit ng NetBeans para sa mabilis na paggawa ng int components. Backends naman o MySQL database library ginagamit para i-store ang lahat ng data. Connector naman or JDBC, Java Database Connectivity. Ang tulay sa pagitan ng Java application at MySQL database, ang connection ay ang ginagawa sa connect method, username, at na walang password. Ang daloy ng sistema or the flow, bukas ang login window. Ma-access din niya ang admin ay maglalagin dapat ang admin and password nito ay ang admin 13. Bubukas din ang main menu o main gene frame na may tatlong navigational button, student book at borrowing. Student management para sa CRUD, operation at sa student record. Borrowing management naman o borrow D-frame para sa operation sa borrow record kasama ang book ID, name book, borrow date, at return date. Lahat ng management and modules ay mayroong insert, update, at delete buttons. Nagumagamit ng preferred statements o PST para sa execute ng SQL commands at isisync niya ang data sa JTable sa screen. Ang ating proyekto ay ang Java Swing Library Management System na nagbibigay ng login security na nagpapadali sa code or create, read, update, and delete. Operation sa student book at borrowing sa pamamagitan ng connection sa isang MySQL database gamit ang JDBC. I'm Justin Carla and tuturo mo ito mo. I'm Justin Carla and Victoria. Next is borrowing. Borrow JFrame ang hawak sa lahat ng record tungkol sa paghihiram at pagbalik ng mga libro. 1.
Setup at protection. Ang construction katulad ng student chain frame, ang construction nito ay nag-active ng tatlong pangunahing function. Yung public borrow data, in components, connect, borrow data, in component, set up GUI, table, step, field, button, connect database, connection, borrow data, pang-load ng data. Database connection. Sa connect method, narito ang mga detalye. Class.forName, com.mysql.cj.jdbc.driver, con equal driver manager get connection, jdbc, mycql, local host and 3306, library, db, root, then inactive ang MySQL DBC driver. Direktong kumukonekta sa database na library DB gamit ang root username, walang password. Simple at diretso ang connection. Next is data presentation. Borrow data. Ang function na ito ay gumagawa ng SQL setup para kunin ang lahat ng data mula sa borrow table. Inilalagay ang lahat ng record sa JTable gamit ang vector structure para makita ang Next is CRUD operation. Ang module na ito ay sumusuporta sa kompletong CRUD, create, read, update, and delete operation. Insert button create. Insert button create. Ito ang ginagamit sa paggawa ng bagong borrow record. Ginagamit ang SQL command na insert into borrow, values, question mark. Sinisave ang BID or borrow ID, date, borrow date at return date. Confirmation message, record inserted successfully. Update button, update. Ginagamit ang SQL command na update borrow set where BID equal, question mark na lang. Na-update ang field based sa BID. Pagkatapos, nagre-refresh ang borrow data para makita ang pagbabago. Delete button, delete. Ginagamit ang SQL command na delete from borrow where BID. Binubura ang record ng may kaparehong BID. Confirmation message, record deleted successfully. At dito naman, i-discuss natin yung output natin. Dito, maglalagin ka muna. Admin 1, 2, 3. Kaya, pag mali yung na-input mo dito, halimbawa, admin 3, 4, 5. Di siya lalabas. Magiging valid username or password siya. Pero pag tama naman yung nilagay mo, admin 1, 2, 3, magpo-proceed na siya sa nilagay natin para mas malo. Ang una, yung student. Ito pala yung yung main frame, yung main J-frame. Ito. Dito naman tayo sa student. Ito yun naman to. Sulat mo yung ID. Tapos name. Line. Address, email. .com. At yung address niya. Maria. At insert natin. Meron siya lalabas na record inserted successfully. At pwede na din natin siya i-delete. Yan. At dito naman tayo sa at dito pa pala yung isa. Pag pinindot mo to, yung button na to, magbaback siya. At magpo-proceed naman tayo dito sa book. Same lang sa kanina, yung mag-insert ka ng ID, book ID, halimbawa 21, book name, Noli
may tang tangere tangere motor Jose Rizal publisher hindi ko lang yung publisher lang ako na lang so yan insert natin ito lalabas siya dito at pwede mo din siyang i-update same lang sa kanina ito tapos yung pwede mo din siyang delete yan lumura na tapos dito naman sa kabila yung borrowing ito same lang siya sa mga sa student sa book kaya hindi ko na masyadong di-discuss yung mga student Rainier book 21 date borrow 11 21 25 tapos yung kung kailan mo ibabalik yung book halimbawa 11 30 25 yan insert natin yan lalabas siya dito pwede mo din siyang i-update gaya na kanina yan pwede mo siya tapos pwede mo siyang i-delete yan yan lang tapos meron din siyang back button dito yan at yun lang yung kung paano nag-work yung system namin yun lang tapos pwede mo siyang back dito yan ito. Sa challenges and learning naman sa challenges magkasama ang design at database code kaya mahirap siyang i-update konti lang check na sa input data kaya pwedeng mag-error ang database sa learning naman alam mo na kung paano gumawa ng functional windows gamit ang Java Swing Go or GUIs alam mo na rin kung paano i-connect ang Java sa MySQL at gumawa ng CRUD read update delete operation at organize din yung ang inyong program sa tamang parts login, main, book, borrow na madali natin sundan. Yun lamang. At thank you.